Hello mga ka-babes! Welcome back again to my another vlog. Working here in Doha, Qatar. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog kasi gusto ko lang ulit mag-share sa inyo about sa buhay ko dito sa Qatar. So, nakita ko kasi itong notebook ko, mga ka-babes, no? Yan. Itong notebook na to, nasa Pinas pa lang ako, dito ko sinusulat lahat ng mga dapat kong i-vlog pag nasa Qatar na ako. And this is it. Nandito na ako sa Qatar, mga ka-babes, kaya napag-isipan ko na buklatin ulit yung aking notebook. And nung nakita ko to, napapaiyak lang ako. Charis lang. Hindi, na-amaze lang ako sa mga nangyayari sa buhay ko. And sobrang blessed na blessed ako kay Lord. Thank you kay Lord. And yun nga, gusto ko lang magkwentuhan tayo dito sa vlog ko. And ma-share ko na rin sa inyo yung mga gusto ko lang i-share sa inyo. At ma-inspired kayo sa buhay ko. So yun. Ito yung OFW stories. So, ito yung mga kaganapan sa buhay ko dito sa Qatar. So, may mga questions kasi akong mga nakalagay dito, mga ka-babes, na sasagutin ko at i-share ko sa inyo. So, handa ka na ba? So, start tayo. First question, mga ka-babes, bakit ka nag-abroad? So, yun yung first question sa akin. Bakit ako nag-abroad? Bakit nga ba ako nag-abroad? Kung tatanungin, no, na parang bakit nga ba dapat mag-abroad ang isang tao? Sa akin, yung sagot ko dun, nag-abroad ako kasi alam ko na marami akong matututunan sa bansang pupuntahan ko. Tradisyon, mga pagkain, makakasalamuhang ibang tao, lalo na ibang lahi. Like, mostly kasi dito sa Qatar, yung may encounter talaga is Nepali, Sri Lanka, Indian. Yan. Sobrang madami kang matutunan kapag nag-abroad ka. Yung pag-iisip mo magiging matured. Pero nasa Pinas pa lang ako, mga babes. Gusto ko na talaga na mag-abroad. Kaya nagpursige talaga ako na mag-apply nun. Kaso nga lang ang nangyari, nagka-COVID, tapos hindi na natuloy, tapos ang dami ng mga process para mag-abroad. Kaya parang naisip ko na, sige, doon na lang muna ako sa Pinas, hindi na muna ako mag-abroad. Pero, inopen pa rin sa akin ni Lord yung opportunity na makapunta dito sa Qatar. At ayun nga, katulad nga ng sinabi ko na mag-abroad ako, ang dami ko nang nagagawa. Like, nabili ko na yung bahay ko, and pinapatayo ko siya ngayon, pinapaganda na, pero kailangan pa ng malaki-laking pera para talaga mapaganda ng maayos. So, yun. And then, sa akin na yung titulo, and then nakabili ako ng iPhone. Nakita nyo naman sa mga previous vlog ko, diba? And then, nagtry ako na magpaayos ng buhok, pakulay, tapos yung sa kilay. Tapos, nagtry ako ng eyelash extension. Alam nyo ba, mga kabib, sa Pinas, hindi ko nagagawa yan. Dito lang mismo sa Qatar. Kaya, alam mo yun, yung matutuwa ka sa sarili mo na nagawa mo lahat yun. Diba? Na talagang pinaghirapan mo yung pera. And syempre, mahirap talaga na malayo ka sa pamilya mo. Syempre, ang dami mong mamimiss sa Pinas. Pero syempre, kailangan natin isantabi yun para sa future mo. And huwag kayo mag-alala, mga kabibs, na hindi porket na nag-abroad kayo is parang ang dami ng mamimiss nyo sa Pinas. Like mga event, birthday ng papa mo, mama mo, tapos reunion. Okay lang yan kasi andyan lang naman yan. Pero ang mas mahalaga talaga na makapag-try kayo mag-abroad habang bata pa. Kasi yun talaga ang pinopoint ng parents ko din sa amin na magkapatid. Actually, yung ate ko nandito na rin sa Qatar, mga kabibs. Kaya talagang blessed na blessed talaga kami. Gusto ko rin na ma-inspired kayo at mag-abroad na rin kayo para rin naman sa kinabukasan nyo. Kasi may mga kaibigan ako na
na nagsasabi na, ang galing mo naman, paano ka nakapunta dyan, anong agency mo. Tapos, tinutulungan ko sila at sinasabi ko sa kanila, ito yung agency ko, kontakin mo na lang, o di kaya, i-search mo sa Facebook. So, yun. Tapos, nabibless sila sa akin na, thank you, yung mga information na ganun ba. Actually, may mga friends na rin ako na nandito sa Qatar, and nagkita-kita na rin naman kami. And then, yung iba ko namang friends, papunta pa lang dito, yung mga ganun, diba, nakakatuwa na tumulong ka sa mga nangangailangan at gustong mag-abroad. Kasi, like sa mga hindi pa talaga familiar sa pupuntahan nilang bansa, kailangan nila ng information kahit pa paano, tas ikaw yung mag-guide sa kanila para pag napunta na sila doon, talagang alam mo yun na ay, ganito pala, tama pala si ganito, ganyan, yung sinabi niya sa akin, mga ganun. First timer ba ako or ex-abroad? So, yung masasagot ko dito, first timer po ako na nag-abroad, mga kabibs, kaya ang dami talagang natutuwa na, ay, akala ko matagal ka na dito sa Qatar, mga ganun, mga tanong-tanong nila. Sabi ko, hindi po. Kasi kumbaga parang ang dami mo nang alam sa lugar na yun. Kasi nga, kailangan mo din talaga malaman yung mga pasikot-sikot sa pupuntahan mong bansa para hindi ka maloko. Charis. Kung ibang tao, niloloko ka, pero dapat huwag kang papatalo. Ano ba? Yung ate ko din, first timer din siya mag-abroad. And yung, pag natatanong nyo, bakit Qatar yung pinuntahan kong bansa? Bakit hindi Canada? Yun, may nagtatanong. Hindi sa Australia, or di kaya sa Europe country, ganyan. First of all, mga kabibs, ang Qatar kasi is very safe country siya. Middle East. Safe din naman yung Dubai. Yan. Pero hindi yun yung pinili ko kasi dito ako nilagay ni Lord. 'Di ba? So, wag na natin questionan si Lord na bakit hindi ako sa ganung bansa, ganyan. And yung papa ko kasi dito rin siya galing, and yun sinabi niya na maganda nga daw dito sa Qatar, napakapayapa, walang mga kidnapper, magnanakaw. Totoo yung mga kabibs, walang magnanakaw dito sa Qatar. Iwan mo lang yung cellphone mo, yung wallet mo, tapos pagbalik mo na doon parang ilang wala ka doon, tapos nakalimutan mo lang, pagbalik na doon pa rin kasi mga staff na pag nakita nila, itatabi nila, ganyan. Tapos pag bumalik yung customer, makukuha. Yun, lost and found. Pero kung sa Pinas yan, gangana, diba? And, yun. And malinis yung lugar dito sa Qatar kasi talagang pinapanatilihan nila na malinis. Hindi katulad sa Pinas, diba? Makita mo lang kung saan-saan yung mga basurahan, ganyan, diba? Sobrang dugyot. May part talaga sa Pinas na gano'n, diba? And sa dito kasi sa Qatar, mga kabibs, hindi mo makikita yung mga tao. Talagang sa loob lang sila. So, hindi katulad sa Pinas, talagang kada kanto makita mo kahit sikat yung araw, nasa labas, alam mo, may mga naglarong bata. Dito, wala ka makikita na tao sa labas, mga kabibs. Kasi nga, mainit din naman kasi talaga dito sa Middle East. Pero kahit naman na malamig-lamig dito sa Qatar, wala din naman kasi talagang nalabas. Sa loob lang talaga sila ng bahay kasi magpapahinga, kasi trabaho, tulog, ganyan. Pag day off, doon lang makakagala. Pero napansin ko dito, may area dito sa Qatar, mga kabibs, na nagtatambayan. Sobrang daming tao. Doon yun sa may Mansura na lugar. Pag pupunta ka doon, parang nasa Pinas ka lang. Kaso nga lang, yung mga tao doon, iba-ibang, may iba-iba't lahi, and alam niyo, mga babae yung amoy. Pero masasanay ka rin sa amoy nila. Mai-immune ka na lang talaga. And kapag dumaan ka doon, talaga ma-feel mo na nasa Divisoria ka. Divisoria. Hindi, mga kabibs. Sobrang daming tao doon. Park kasi siya. So, doon yun yung tambayan ng mga ibang lahi. Naglalaro sila. Nakakatuwang tignan. So, parang hindi ka mahuhumsik. Ganun. Nagtatambay sila doon around 5 p.m., 4 p.m. Ganyan, hindi na mainit. Sobra. Ganyan. Marirecommend mo ba ang Qatar? Lalo na sa mga first-timer o OFW?
Oo naman, sobrang mare-recommend ko tong Qatar, lalo na sa mga first timer na katulad ko, kasi sobrang marami kang matutunan sa lugar ng Middle East, sa Arabic country. And yun, actually mga kabibs, dito sa Qatar, Ramadan ngayon. So, Ramadan Mubarak. So, yung nagpa-fasting sila. Ang mga restaurant dito ay 11 ng AM yung open nila. Tapos, hanggang 3 AM. Yung iba, hanggang 4:30 AM. Ganyan. Kasi, pag start ng 4:30 AM, doon na sila mag-start ulit ng fasting. So, magdadasal sila, mga ganyan. Sobrang marirecommend ko talaga itong Qatar, mga kabibs. Kasi, syempre, ito yung first time na abroad mo dito sa Middle East. Marami ka din talagang matutunan about sa mga dito, lalo na sa mga Arabic, sa mga foods nila, ganyan. Ayun yung sinabi ko sa inyo, pinaka-safe na country. Ano ang work mo before nung nasa Pinas ka pa? So, yung work kong mga kababes sa Pinas ay marami. Isa-isahin ko para malaman nyo. Ay, hindi ganun. Artistahin ng peg. Charing. So, yung unang work ko mga kababes talaga is sa restaurant. Working student ako noon. And sobrang saya ko doon. Ang dami kong mga nakilalang workmate mo, ganyan. And that time kasi, stay in ako mga kababes. And kailangan ko din yung pera that time. Kasi nag-aaral ako. So yun. Maliit lang sahod ko noon, mga nasa 10,000 pesos. In 1 month na yun mga kababes. Kapag may pasok naman ako, kasi working student ako, siguro sa isang buwan, 5,000 lang ata. Ganyan. Kasi per hour lang ako yung pumapasok sa kanila. Ang galing nga kasi nga, pinayagan ako nung may-ari na mag-working student. Kaya, laking tulong talaga and blessed talaga ako. Yung pangalawa kong naging work sa Pinas, mga kababes, sa McDonald's. Actually, mga kababes, yung gustong-gusto ko talagang mapasok na trabaho sa Pinas. Kapag nag-working student ako, McDonald's, kasi talagang sikat talaga ang McDonald's, yung mga fast food chain, diba? Like Chowking, ganyan, Greenwich, Jollibee, sa talagang nakakatulong sa mga working student na katulad ko. Kaso nga lang, hindi ako pinalad mga kababes, kaya yun. Kaya napunta ako sa restaurant, pero dun pala ako inalaan ni Lord para matutunan yung ganito pala yung hirap ng restaurant bago ka mas punta sa fast food chain. Kung mas mahirap ang restaurant, mas mahirap pala ang mag-work sa fast food chain mga kababes, kasi kailangan mo mabilis kumilos and mabilis yung gana ng utak mo while you are taking order sa customer. And then, dun ako nahirapan mga kababes sa pagkaka-share nung nasa McDonald's na ako. Kasi, yun talaga iniiwas-iwasan ko kasi nai-stress ako mga kababes sa POS, yung computer ng McDonald's sa Pinas. Kasi nga, hindi ko alam, nahirapan talaga akong hanapin yung mga menu. Kasi, aming mga menu, diba, ng McDonald's. Tapos, may mga discount pa pag senior. Kailangan i-separate yung order ng senior. Yung customer, pagka mag-order, lahat na sinasabi. Tapos, sa huli na nila sasabihin na pa-discount po. Akala nila na pag may senior, lahat na may di-discount. Which is, hindi po. Kailangan separate yung sa senior, ganyan. Tapos, pag na-punch ko na yun, ipapavoid ko pa sa manager ko. Kaya nagagalit yung manager ko sa akin na kailangan tanungin mo yung customer sa umpisa pa lang kung may senior para ma-separate na, ganyan. So, and sobrang nahirapan talaga din ako yung sa may, sa drive-thru, diba? Kasi sa store ko noon, before sa Pinas, is may drive-thru. So, first time ko rin na mag-drive-thru, ganyan. Pinatry na lang nila sa akin, ganyan, kung kaya ko. Hindi ko pa rin talaga kaya, nahihirapan ako. Tapos, kailangan mabilis mag-take order. Kasi, may susunod na naman na mag-order. Kaya, yun, kailangan multitasking, ganyan. Tapos, pag wala pang bariya, mahihirapan ka, diba? So, doon talaga nakaka-stress, mga kababes. Sobrang pumayat talaga ako. As in. And then,
Ayun, yung pangatlo ko naman ng trabaho mga kabibs, Stella Garden Hotel. Yun na yung pinaka-dream work ko, hotel. Sabi ko, dito ko talaga na-experience na ang relax, walang kahit stress. Stress talaga, konti lang naman. Hindi katulad sa fast food, talaga sobrang payat ako nun kasi nag-work din kasi ako noon, working student din ako. After ko mag-restaurant, nag-try ako na mag-McDo, nag-apply ulit kasi ako ng mga kababes and nakapasa ako, kaya yun. And then yun, after ako makagraduate ng college, yun, dumiretso ko na agad sa may hotel. Kung saan ako nag-OJT, then na-absorb ako. Napaka-bless ako nun kasi nga na-observe ako nung pinaka-manager dun. And yun, cashier pa rin yung work ko dun. And yun, lagi akong panggabi. Kaya nakaka-stress lang din kasi lagi akong panggabi. Yun, graveyard. And sobrang blessed din ako sa mga nakasama ko doon. And sobrang payat ko din ng time na yun. Wala akong kinakain. Pero ang kinaganahan doon kasi libre pagkain and masasarap kasi mga chef, masarap magluto yan, diba, sa hotel yan. After noon, nakatry din ako na sa milk tea. Yan, hotel din siya, Sela Pads Hotel naman siya. Ka-sister company niya. Yun. 1 month lang ako doon. Then after noon, yung naging 4 na job ko sa Pinas ay sa Sogo Hotel. Yun na yung panghuli. Ang galing kasi yun na pala yung huli kong work sa Pinas. Actually mga kababes, napaka-bless ko na nakapasok ako sa Sogo Hotel kasi talagang alam mo yun, yung ibang-iba siya sa Sela Garden Hotel, sa Sela Pads. Kasi yun, sa Sogo Hotel, talagang mafe-feel mo yung family doon, ganyan. And na-feel ko din naman sa Sela Pads, pero Sela Garden, pero iba pa rin talaga sa Sogo Hotel. Yun, and talagang hindi ko ma-explain, basta masaya ako dun. And cashier din ako dun mga kababes. And hindi ko makalimutan yun na may Chinese kaming nag-check-in dun na binigyan ako ng tip, 1,000. Kalahin niyo, tapos tinago ko. Kasi siguro natuwa sa akin. Pero hindi ako nagsalita or anything basta nakita lang niya ako, tapos binigyan niya ako ng tip. So yun, nakakatuwa, diba? And about naman sa sahod mga kababes, talagang marirecommend ko pa rin naman yung Qatar. Kasi nga, meron kasi dito sa Qatar mga kababes na maliit ang sahod, may malaki din. Basta masipag ka lang maghanap ng mas malaki yung sahod. Pero as of now kasi mga kababes, sa Qatar 2024, mahirap maghanap ng bagong malilipatan na company. Kasi hindi pa hiring yung ibang company. And yun, yung ibang company nagsasara kasi matumal, ganyan. So yun, and inshallah makahanap tayo ng malaki-laking sahod. Noon after nung Sogo Hotel ko mga kabibs, nag-decide na talaga ako na ibang bansa. So andito na ako sa Qatar. And then yun, sobrang blessed ako. Ang dami nagbago sa buhay ko nung ibang bansa ako. But mas pinili mong mag-work sa abroad, may work ka naman sa Pinas. Ayun nga. Kasi, syempre, parang gusto ko rin naman na bagong environment ng work, environment ng mga magiging kasama ko. Noong nasa Pinas pa lang ako, nag-iisip na ako ng mga ganun. Sino kaya yung mga kasama ko? Mabait kaya sila? Yung trabaho kaya madali lang? Baka sobrang busy, katulad sa fast food, ganyan-ganyan. Kasi nga, ang trabaho ko talaga dito sa Qatar mga kabib, sa Papa John's Pizza. Nasa isip ko na, baka sobrang busy na. Pero, hindi naman siguro kasi cashier lang naman ako, ganyan. Ang dami mga negative na pumapasok sa utak ko mga kabib, pero tinuloy ko pa rin ang pag-abroad kasi ginusto ko and nagpursige talaga ako and sabi ko na ayoko na dito sa Pinas kasi sobrang liit talaga ng sahod. Yung sa Hotel Sogo, yung sahod ko dun is 16,000 pesos. Kaso nga lang hindi pa enough kasi babawasan pa yun ng mga Pag-ibig, PhilHealth, diba? And then, ayun, every
ano sila nun eh, quincenas, yun. Quincenas yung sahod. Ganyan. Minsan, umaabot din ng minsan 20,000 siguro kung may overtime ka, ganyan. Pero dito kasi sa abroad mga kababes, talaga sa isang buwan, bibigay talaga sa'yo buong sahod. Kaya maganda din na naiipon lahat ng pera mo, tapos dun mo ipapadala sa Pinas, ganyan. Kaya ngayon mga kababes, hindi naman sa pagmamayabang, nagpapagawa na ako ng bahay. Kaya yun, naiyak pa ako, charis. So yun, kaya mas pinili ko na mag-abroad. Kasi ibang-iba talaga. As in, ibang-iba. As in, wala pang traffic, ganyan. Kahit na mag-commute ka, hindi ka malilate. Diba? Katulad ko ngayon, nagpalipat ako ng ibang store. Ang biyahe ko lang mula dito sa bahay ko, doon sa store ko is 30 minutes. O diba? Tren lang yung sinasakyan. Then, may free bus pumunta doon. So, yun. Tipid, diba? Sa Pinas, napaka-traffic. Kaya, kapag yung work ko dun sa Pinas, stay in talaga ako sa tinatrabahuan ko. After 2 years of contract mo sa Qatar, uuwi ka agad sa Pinas or pagpapatuloy mo ang buhay OFW mo dito sa Qatar? Actually, mga kababes, 2 years na ako, no? 2 years na ako dito sa Qatar. 2 years and 1 month. Kasi nag 2 years ako, nito lang February 14, 2024. Nasa isip ko talaga mga kababes na uuwi na ng Pinas. Kaso nga lang pag umuwi ako, wala naman akong trabaho. And kapag umuwi ako, maghahanap na naman ako ng agency para makapunta sa ibang bansa. Inisip ko na pagpatuloy ko na lang yung trabaho ko dito sa Qatar habang may opportunity ako at hindi naman ako nahihirapan. So yun, and then after nun, kapag nakaipon-ipon na ng malaki, edi lumipat ng ibang country, diba? Kung pagpapala rin, makapunta sa ibang bansa, uuwi at magbabakasyon, din balik ulit sa Qatar, tapos mag-cross country na. So, yun yung pinaplano ko sa ngayon, mga kababes. Kasi nung hindi pa natatapos yung kontrata ko, yung plano ko nun, lumipat ng ibang company. Kaso nga lang mga kababes, hirap talaga akong makahanap ng ibang company dito sa Qatar na malaki ang sahod. Kasi talagang lugmok talaga, down na down yung ibang company. Tapos yung iba nagsasara, tapos yung iba nagpapawas ng empleyado, kaya mahirap. Lalo na dito sa last year mga kababes, 2023, sobrang hirap nung dinanas ng mga ibang company dito sa Qatar. Kasi alam nyo ba mga kababes, binoboycott kasi, diba, yung Papa John's, Starbucks, and may iba pang mga restaurant. Di ko na papanggitin kasi hindi ko rin maalam. Basta may mga ganong company. And nagbabawas sila ngayon ng mga empleyado. Kaya maswerte pa rin ako kasi hindi ako natanggal. Ganyan. And alam nyo ba mga kababes, may mga kakilala ako na ka-workmate ko na talagang pinabakasyon, pina-forced vacation sila. Buti na lang ako, hindi ko na naabutan yun kasi ngayong 2024 mga kababes, naging okay na yung takbo ng sales ng company namin. Kaya yun. So yun. And ngayon naman mga kababes, yung pinaplano ko ngayon is magbakasyon ng Pinas. So, inshallah, talagang matuloy yun. And makapag-ipon at lumipat ng ibang bansa kung papala rin. And ayun nga mga kababes, nung hindi pa nga tapos yung kontrata ko ng 2 years dito sa Papa John's, talagang marami akong in-applyan. Wala, yung iba nagsisend sa akin ng email na may interview kaso sa Dubai. Kaya pala pagtingin ko, ibang mapa. Sabi ko, saan ba to? Sa Dubai pala. Sabi ko, hindi naman ako nag-apply sa Dubai. Bakit may nag-email sa akin? Siguro, nagkamali lang din ako ng pag-send. Sa Dubai pala yung na-send ko, hindi dito sa Qatar. And meron din naman kasi ako na-applyan mga kababes na dito sa Qatar. Kaso nga lang, kung lilipat ako, inisip ko hindi ako makapagbakasyon. Alam niyo yun, ang daming gumugulo sa isip ko, ganyan. And then, kapag lumipat naman ako ng ibang company, kung same lang din naman yung sinasahod ko dito,
dito na lang ako. I-increasean din naman nila ako, diba? Kaso ang increase, ang tagal pa, after 6 months. So, yun din iniisip ko. Pero bahala na si Lord. Kaya ang ginagawa ko ngayon, nagdadasal na lang ako kung para saan ba talaga akong work, yung bagong opportunity, diba? Hindi lang naman kasi habang buhay na dito ako sa Qatar, diba? Syempre, may mga plano rin tayo na mag-improve naman na bagong experience. After 2 years mo, ano kaya ang una mong mapupundar para sa future mo? Oh, diba? Ganda ng tanong. So, yun. Alam niyo mga kabibs, talagang bago ako mag-ibang bansa, ang target ko talaga mga kabibs, lupa at bahay. So, yun yung nauna kong napundar mga kabibs. And then, yung pangalawa, yun nga, nakabili ako ng iPhone 14 Pro Max full paid. Hindi naman sa pagmamayabang. Pero yun, siyempre, sobrang blessed na blessed ako nun na. And then, ngayon, 2024, ang gusto namin i-target na mabili ng ate ko, sasakyan, sana ipagkaloob sa amin ni Lord, and sobrang dapat persigido, and huwag tamarin sa pagpasok araw-araw. So yun mga kabibs, and yun, napapagawa pa rin talaga ako ng bahay, tinutulungan ako ng ate ko kasi until now hindi pa rin talaga siya tapos. And i-vlog ko pala yun mga kabibs, papakita ko sa inyo yung itsura na ng pinapagawa kong bahay. Wala kasi ako doon, kaya yung magulang ko lang yung nagbibideo. Sabi ko, videohan kasi nga iba-vlog ko yun at ipapakita ko sa mga kababes ko, diba? Ma-inspired sila. Anong feeling na maging OFW? Alam niyo yun, yung feeling, sobrang saya, sobrang blessed, and talagang yun, magagawa mo lahat ng gusto mo. Kaso, kailangan mong kontrolin. And, marami kang matutunan as OFW. Na hindi basta talagang anuhin yung pera. Talagang kailangan mong paghirapan bago mo makuha. Yun. And, as OFW, ngayon parang hindi pa rin nagsisikin sa akin na OFW ako, ganyan. Parang ini-enjoy ko lang siya araw-araw kasi hindi naman kasi panghabang buhay na OFW ako. Kailangan ko rin na magkaroon ng sariling business sa Pinas, yung gano'n, tapos may sariling pamilya. And yun din kasi ang ayoko na yung dalawa kami na mag-iibang bansa pa din, tapos yung mga bata is iiwan sa Pinas. Ayoko nung gano'n na maghihiwalay na naman, diba? Kaya habang nandito ako sa ibang bansa, enjoyin ko at mag-ipon ng mag-ipon at huwag magwaldas. Ganun. Pero kasi hindi na naman talaga maiwasan na magwaldas, diba? Pero kung sa investment naman, why not, diba? Like alahas, yan. Yan naman yung target ko ngayong 2024, kami ng ate ko. May mga tanong pa dito. Ano ang pakiramdam na kumita bilang isang OFW na bulol pa? Abay, syempre, talagang yung ganito pera, no? Napakalaking pera na itong mga kabibs. Talagang hindi mo to makikita sa Pinas. Charis. Makikita naman sa Pinas. Kaso, syempre, paghihirapan, di ba? Hindi ka to dito sa Qatar talagang, alam mo yun, yung napaka-easy lang. Charot lang. Siyempre, paghihirapan mo pa rin, di ba? Ano ba to? Wala na akong masabing puro na kalokohan. Charot na. Ngayon, yung pakiramdam ko na kumita ako as OFW, masaya kasi napaprovide ko niya yung mga kailangan ng magulang ko sa Pinas. Diba? Yung parang, ay, ikaw na yung nagpo-provide. Hindi ka tulad dati na mapahingi ako ng ganito, mapahingi ako ng ganyan. Kasi nga, sa project, ganyan. Tapos ngayon, ako na yung kumikita. Tapos binibigay ko sa Pinas. Siyempre, alam mo yung masarap sa pakiramdam. Kapag nagbibigay talaga ako sa magulang ko ng pera, talagang, alam mo yun, talagang sobrang blessed. Ano ang pangkaraniwang problema o pinagdaraanan ng OFW? Okay. So, yun nga ang topic. Charot.
So, yun yung question. So, ano nga ang pinagdaraanan? Siyempre, homesick, no? Pero alam nyo mga kabibs, nung pumunta ako dito sa Qatar, hindi ako na homesick kasi yung mga naging kasama ko sa loob ng 1 year sa bahay ko dati is sobrang saya namin. Talagang, alam mo yung family, ano yun, nakakamiss. Naiyak pa nga, charot. Hindi, ayan, kamusta kayo? Shoutout sa inyo, sa mga naging nakasama ko last year. And yun, may mga kanya-kanya ng buhay, yung iba umuwi na, yan. Ako, dito pa rin sa Qatar. So, yun, and pinagdaraanan ng OFW mga kabibs ay yun, love life. Ay, yun, pangalawa, love life, kasi may mga bagay tayo na talagang pagdadaanan talaga natin yung mga kabibs. Actually, sa Pinas, hindi naman ako ganun. Ewan ko bakit nung pumunta ako sa Qatar, nagkaganito na ako. Nakakabaliw ang pag-ibig mga kabibs. Diba? Aminin nyo, ganun din kayo. Pero, yun talaga, pinaranas sa atin ni Lord na maging matibay sa lahat ng bagay at malalagpasan natin yun. Alam niyo ba mga kabibs, akala ko hindi ko kakayanin yung problemang yun. Akala ko wala na, yung wala ng pag-asa. Ganito na lang ako, ganyan. Kasi alam mo na trauma ka sa mga nangyari. Pero talagang may gagawin at gagawin si Lord. Diba? Para matanggal yung sakit at kirot at sugat. Dami sinabi. So, yun, talagang, kaya thank you kay Lord. Papasalamat talaga ako ng sobra-sobra kasi ngayon, talagang wala na, as in wala na. And, okay na ako ngayon. And, yun nga, at nakita nyo naman sa mga vlog ko, diba, masaya na ako sa love life ko ngayon. And, yun. Talagang pagdadaanan at pagdadaanan natin yan, yung mga bagay-bagay sa love life. Lalo na pag first timer mo na ganun na mangyari sa'yo, matindi, diba? So, yun, and alam ko marami pang mga OFW na pinagdaraanan kung saan man na ibang bansa, ganyan. Kaya, konting problema lang yun, yung sa love life, ganyan, homesick. Konti lang yan, kakayanin mo yan, diba? Matatapos din yan, masasanay ka sa sakit. And then yun yung pinakapagsubok din sa akin, yung nawala yung passport ko last year. Grabe, yung parang, ba't ako naiyak eh? Charot. Kasi nga, hindi ko akalain na mangyayari talaga sa akin yun na nawala yung passport ko. Kasi, nung nasa Pinas ako, talagang lahat ng gamit ko talagang nakasave. Hindi ko alam bakit talagang nawala yung passport ko, ganyan. Dahil sa katangahan ko, ganun. Pero ngayon, na-istorbo ko pa yung magulang ko sa Pinas. Pumunta pa sila ng OWA, humingi sila ng tulong doon kung ano yung mga dapat na gawin ko, ganyan. Kaya yun talaga lesson din talaga sa akin. Kaya sobrang daming nangyari sa akin last year. Pero sobrang blessed naman ako last year and ngayon. Ang daming binigay sa akin si Lord na hindi ko ine-expect. Ano ang mga natutunan mong financial lessons as OFW? Ayun, kung sa Pinas, sobrang tipid talaga ako. Mas lalong tipid ako nung nasa ibang bansa na ako. Kasi, alam mo yun, yung itatabi mo na lang tong igagastos mo dapat sa panggala, ganyan, damit. Actually, hindi naman ako bumibili ng mga mamahaling mga damit, gamit, ganyan. Example lang, di ba? Na parang bibili mo dapat yung isang bagay sa ganito, kaso wag na lang pala kasi ilalaan ko na lang siya sa bahay. Sa bahay na pinapagawa ko. Yung mga ganung bagay, yung mindset mo nandun na talaga sa goal. Parang, kasi sinasabi ng magulang ko na wag kayong gastos ng gastos dyan, hindi porket na kumikita na kayo ng malaki is talagang iwawaldas yun na lahat. Dapat meron kayong goal na ito dapat para yung pera nyo doon talaga napupunta sa tama na yung pag uwi nyo, pag nag-retire na kayo, nasa for good
na kayo, di ba? Stage na kayo na gusto niya na mag-for good sa Pinas. Makikita mo yung mga napundar mo, ganun. Ito na yung mga financial, di ba? Yung alam niya na, tapos mag-invest ng mga alahas, ganyan. Ay, ano ang mga bagay na dapat natin tularan sa ibang bansa? Yan, ang natutunan ko dito mga kabib sa Qatar, yun, maging mas lalong maging respeto sa kapwa natin tao, di ba? Kahit na ibang lahi man yan, kailangan respetuhin pa rin natin sila. Kasi talaga alam niyo na, oo, iba't ibang lahi ang mga makakasama mo, iba-iba ugali. Pero dapat andun pa rin yung respetuhan. Alam mo, magiging may respeto sila sa'yo kapag may respeto ka sa sarili mo at ikaw din sa kanila. Kung magiging mabait ka sa kanila, magiging mabait sila sa'yo, ganyan. Kasi alam nyo mga kabibs, ang daming natutuwa sa akin. Kasi nga, alam mo yun, yung humble ka, tsaka marunong kang makisama, tapos hindi ka palasagot, palaaway sa kanila, ganyan. Doon kanila ma-appreciate na, ay, sobrang bait naman ito. Lalo na, ay, where are you from? Tapos sasabihin ko, Philippines. Diba? Ay, oo, mababait talaga yung mga Philippines, sa mga Pinoy. Diba? Gusto ko na tularan sana ng Pilipinas, yung Qatar na walang mga kalat, as in, ang dami mo diba sa Pinas, dami mga kalat, kung saan-saan, lalo na sa ilog, ganyan, diba? Dito sa Qatar kasi mga kabib, sobrang, ang linis talaga, talagang wala kang masasabi sa kanila. Yung traffic, mga kabib, sobrang traffic sa Pinas, pero dito sa Qatar, walang traffic, mga kabibs, promise. Kaya, alam mo yun, sa isang araw mo, makakauwi ka na agad kasi nga walang traffic kapag gagala ka, diba? And yun, gusto kong tularan sana ng Pinas, yung Qatar, na wala yung mga tambay sa tabi-tabi, ganyan, tapos mag-iinuman, ganyan. Kasi sa Qatar, paglabas mo, as in, wala ka talaga makikita mga tao. Kasi yung mga tao lalabas dito mga 5 PM. Kasi yun yung hindi na mainit, tapos doon nabibili ng mga pagkain, syempre, di ba, pang araw-araw, grocery, ganyan. Sobrang simple lang ng buhay dito sa Qatar, mga kabib. Sobra. Kaya ma-appreciate mo yung mga bagay-bagay. Yun lang kapag first timer ka talaga ma-homesick ka, lalo na kapag ikaw lang mag-isa, at lalo na wala kang kasama, wala kang kakilala. Pero sa umpisa lang yan, mga kabibs. Kapag tumagal-tagal ka na, yun, marami ka na mga kakilala, ganyan. So, doon na, hindi ka na ma-homesick, diba? At mas pinili mong mag-work sa Qatar, yun, nasabi ko na pala sa inyo yun, diba? So, ulitin ko ulit, ba't ako nag-work sa Qatar? Kasi, ito yung may hiring eh, diba? So, ginrab ko na yung opportunity na itry yung sa Qatar. So, kasi wala naman kasi akong dream country, mga kabibs, kung saan ako magtatrabaho. Basta inisip ko pera. And about sa trabaho, hindi na ako nag-iinarte kung ano lang talaga yung may hiring. Basta ang nasa isip ko, ayoko na mag-restaurant kasi sobrang hirap, mga kabibs, kasi naranasan ko yan sa Pilipinas. Yung magbubuhat ng mga plato na mabibigat, ganyan. So, naisip ko na mag-cashier na lang ako. Dati hinihate ko pa yung cashier, pero ngayon, trabaho ko cashier, diba? Kung ano yung iniiwas-iwasan mong trabaho, mga kabibs, yun yung magiging trabaho mo. Talagang 100% legit yan. Ganyan din yung ate ko. Talagang pinupursige ko siya na pumunta dito sa Qatar at mag-abroad kasi wala kang mapapala dun sa Pinas. Kasi sa Boracay siya nagtatrabaho before. And ayaw niya talaga kasi nga sa fast food chain magtatrabaho. Sabi ko naman, pagtiyagaan mo lang kasi nga darating din niya na hindi ka na dyan magtatrabaho kasi yung dream work niya is sa hotel receptionist kaso nga wala namang hiring na ganun dito sa Qatar. Meron man kaso maliit ang sahod, mga kabibs. Pero pag tumagal ka sa company, may increase naman yun. Pero yung ano ni Lord para kay ate ko is doon muna siya, diba? So, blessed pa rin, diba? So, ngayon nandito na siya, oh. Ang work niya is cashier, so no choice siya.
Nag-abroad ako kasi para sa future ko yun, na alam ko na kapag sa ibang bansa ako mag-work, marami ang opportunity na mag-open sa akin at saka makakaipon ako ng mabilis. Hindi katulad sa Pinas, talagang hindi ako makakaipon ng malaki-laki. So, syempre, nag-abroad ako, nasa isip ko, pera. Syempre, kaya nga nag-abroad din ako, kaya ganun. And, yun talagang ang daming nagbago sa buhay ko nung nag-abroad ako. Lahat nagagawa ko na, makakain sa iba't ibang restaurant. Kahit na may pera ako, na kahit malaki, hindi pa rin ako yung mahilig na kumain sa mga mamahaling restaurant. Kaya nga ibang bansa ako para mag-ipon, 'di ba? Hindi para magwaldas ng pera. Nasa pagmamanage pa rin talaga. Kahit na malaki na yung kinikita mong pera, kailangan mo pa rin mag-ipon. At alam niyo mga kabibs, natutuwa ako dito sa Qatar kasi nga ang dami mga promo. Alam niyo naman ako, 'di ba, mahilig ako sa mga promotion, ganyan. Kaya natutuwa ako kasi malaking bagay talaga ang promotion mga kabibs, lalo na sa mga OFW na katulad namin and sa lahat na nagtatrabaho dito sa Qatar kasi maliit lang naman yung sahod. Syempre doon kami kumakapit sa mga offer, ganyan, buy one take one, ganun. Sana tularan ng Pinas dito sa Qatar na may mga ganun din na magkaroon ng discount, buy one take one dyan sa Pinas, di ba? Pero alam niyo sa Pinas, wala talaga, hindi ko na feel yung promo, mga ganyan. Kung magpo-promo, mas mataas pa. Masalong tumaasan yung promo dun, diba? So, yun lang. Gusto ko talaga ma-experience ko din sa Pinas yung katulad dito sa Qatar. Sana mangyari yun, no? Pero yun nga, sobrang dami kasi ng population sa Pinas. Kaya, ganun. Kaya alam niyo mga kabib, sobrang nagbago yung mindset ko nung nasa Qatar na ako. Lalo na sa mga promotion, mga discount, ganyan. Lalo na, alam nyo mga kabibs, yung voucher sa McDonald's. May binibili lang sila sa amin na voucher. Libre lang yun mga kabibs. Ibibigay mo lang sa cashier. Tapos, yun na, ibibigyan ka na nila ng libreng burger, libreng fries, libreng ice cream. Tapos, meron silang application mga kabibs na every na bibili ka sa kanila, like for example, ice cream, tas itatap mo lang sa kanila yung scan mo lang yung code ng McDonald's sa kanila, magkakaroon ka agad ng points na 10 points. Sa one na pagbili mo araw-araw ng ice cream na isa, 10 points yun. And then, kapag nakabuka ng 1,000 points sa application ng McDonald's, may free doon. Ang dami. Sobra. Alam niyo yung, ay wow, ang daming ganito. Lalo na sa Papa John's, sa tinatrabawan ko ngayon. Dami naming promotion mga kabibs. Grabe, sobra. Kaya, alam niyo, sana ma-experience sa Pinas yung ganito. So, yun lang mga kabibs. Natutuwa lang talaga ako sa mga na-experience ko dito sa Qatar. Bilang dating OFW, ano ang advice mo sa mga OFW at sa kanilang pamilya? Ito, last question na to mga kabibs, and magtatapos na itong vlog na to. So, yun yung advice ko sa mga OFW na nag-work dito sa Qatar or di kaya sa iba't ibang bansa habang kinakaya na magtrabaho sa ibang bansa. Mag-ipon at mag-ipon kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan ang pagiging OFW. And kailangan may mindset tayo na kailangan na ipursige natin yung goal natin na bakit ba tayo nandito sa ibang bansa. Para saan ba? Diba? Syempre para sa pamilya and syempre para sa future mo and ano yung goal mo na dapat mong gawin. And huwag panay gastos, diba? And yun, and kung may opportunity na mag-open, why not na i-grab ang opportunity and maging inspired sa mga darating na bagong OFW na katulad natin, na maging inspired sila sa buhay natin na yun, na kailangan din na magbigay
sa mga magulang kasi kung hindi sa kanila, wala tayo dito. Mga ganun sa mga kapatid natin, kaibigan, at magpasalamat, diba, sa mga kakilala natin, na mga tumulong bago tayo nakapunta dito sa Qatar, ganyan. Yun yung mga natutunan ko, and lalo na sa mga kamag-anak na tumulong para makapunta dito, katulad ko. Maraming salamat po talaga sa kamag-anak namin na tumulong sa akin na yun, makapunta ako dito. Sila din yung tumulong para mabili yung bahay ko. Kasi syempre pag nag-i-start ka pa lang mag-OFW, wala ka pang pera na pambabayad dun sa bahay, kailangan na kasing bayaran kasi pag hindi binayaran, makukuha ng iba. Kaya nakapag-abroad din ako ng di oras para dun sa bahay, and yun talagang biglaan lang din talaga yun na nag-open yung bahay ko and nag-start na ako mag-abroad. Kaya yun, Lord, bless na bless ako. So, yun lang mga kabibs. Thank you for watching. I hope na marami kang natutunan sa vlog na to and na-inspired ka sa as OFW stories ko dito sa Qatar. So, kapag gusto mo rin mag-abroad, ito na yun. Tamang-tama na para sa itong vlog na to. And yan. See you sa mga next vlog ko. Bye!